Ako si Caridad. Pangarap ko maging isang sikat na artista. Ako na si Caridad ngayon. Ako ng sikat na artista. Ano, laban ka? Oh, abusado. Yung bang Kilala natin sa kanyang screen name na Caridad Sanchez, ay ipinanganak noon August 1, 1933 sa Mandaue, Cebu. Ang kanyang ama na si Marcos Sanchez at ang kanyang ina na si Sofia Yusin ay parehong taga Cebu. Siya ay nanggaling sa malaking pamilya. Ang kanyang mga magulang ay may 15 anak at si Caridad ang pinakabata sa mga ito. Sa kanyang kabataan, siya ay nangangarap maging abogado, bago pa man niya pangarapin na maging isang artista. Si Caridad ay naging isang aktres sa Cebu noon, at ang kanyang leading man doon ay kanya rin kasintahan sa tunay na buhay. Ito ay umalis ng Cebu upang magtungo sa Maynila, at subukan ang kanyang swerte sa pag-aartista doon. Nalaman ni Caridad na nakapasok ang kanyang kasintahan sa isang maliit na film studio sa Maynila, kaya naman naisip niyang sumunod dito. Sa kanyang sarili, siya ay naniniwalang siya ay matutulungan ng kanyang boyfriend na makapag-artista rin sa syudad. At para sa kanya, ang makarating man lang sa Maynila, ay isang pangarap na natupad. Siya ay nag-empake, at dala ang pag-asang ang kanyang ginagawa ay para sa pagmamahal, at para sa kanyang career, ay agad siyang nagtungo sa Maynila noong 1958. ang tagal lang itong artista na to. Kanina pa ako dito. Ay, dito. Ay, ako na. Buti dumating ka. Ay, buti nagdala ka ng mga wardrobe. Kasi wala rin akong wardrobe. Ay, kasama ako dito. Ay, salamat. Nainita na ako dito sa katagal na nag-aantay ako sa inyo. Ay, yan, ang tagal ng Amalia. Tara na nga, pupunta tayo doon. Schedule na magkaroon ng screen test sa ilalim ng batikang direktor na si Gregorio Fernandez. O binibili ka rin dahil, binibili Susan. Buti naman dumating na kayo. Hindi ba ang sa akin, alam mo ano? Sa Philippines at sa pagkita pictures. Ano yung sinasabi mo pa? Maganda yung proyekto na bibigay ko sa inyo. At ikaw ang gagawin kong bida. Pati na yung Susan. Ganun? Ano yung gagawin ito para mag-hits mo talaga? Gusto ko na malalaman sa pag pumunta kayo, ha? Basta antayin ko kayo sa location. Ang karera sa showbiz ni Caridad, nakasama niya ang mga malalaking artista tulad nila Comedy King Dolphy, Nide Blanca, Fernando Poe Jr., at marami pang iba.
Hinasa niya ang kanyang talento sa pag-arte sa kanyang mga naunang taon sa showbiz sa pamamagitan ng mga pagganap sa mga supporting role. Magandang hapon po, kayo ba yung director dito? Oo. Kasi idolo ko po kasi si Caridad Sanchez, baka pwede po siyang makita. Hindi pwede. Ayoko ng mga pansito, yung mga artista ko mga ano yan, ayoko ng mga kung sino lumalapit. Sige na. Pwede kong makita yung idol ko eh. Sayang naman. Kakainis naman. Idol! Buti nakita. Kasi ayokong kapusukin ng director ka naman. Sumot. Idol, ang galing. Buti nakita. Oo naman, barasa ka. Kasi matagal na kitang idol. Ay, ganun ba? Oo, Salamat. idol talaga. Kasi pinakamaganda artist tayo na gusto ko. Salamat. Sa ay lubos na nakilala ng siya ay gumanap bilang si Nanay Edad sa classical radio series na naging isang TV soap na Gulong ng Palad. Lumabas din siya sa mga sitcoms at weekly drama sa telebisyon, at naging household name dahil sa kanyang mga mahusay na pagganap. Si Caridad Sanchez ay kalaunan nakapag-asawa, ito ay si Vicente Babaw. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng 2 anak, sila Alexander Joseph Babaw at Kathy Babaw, na naging isang grief educator, counselor at kolumnista. Sa edad na 47, ang aktres ay nabiyuda nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa atake sa puso. Magmula nito ay mag-isa na niyang tinaguyod ang kanyang mga anak. Ayon sa aktres, ang kanyang pinagdaanang sakit ang nagtulak sa kanyang gawin ang kanyang best sa mga roles na ginampanan. Hindi siya nagtanim ng galit at hinayaan na lang ang mga nangyari. Ayon pa sa kanya, sa mga nangyaring misfortune sa kanyang buhay, ay pinatunayan pa rin ng Diyos na mahal siya nito at nakamit niya ang kanyang mga ninanais sa bandang huli. Sa kasalukuyan ay 87 taon gulang na ang aktres. Noon nakaraan September 2020, nag-post sa Instagram ang kanyang anak na si Kathy, at kinumpirmang ang kanyang ina ay kasalukuyang lumalaban sa sakit na demensya.